Alright mga kapatid, magandang umaga. At ngayon po ay ating gagawin itong ating Lancer MX 2000 model. Dahil ang problema nito ay may leak doon sa bypass niya ng kanyang cooling system. At the same time magpapalit tayo mga kapatid ng timing belt. Ayan. So maraming gagawin kaya simulan na natin. So ngayon tatanggalin natin yung gulong dito. Iaangat natin syempre. Siguro left and right na rin, para medyo mataas pagka iilalim tayo, kasi may tatanggalin din tayo sa ilalim. At yun, para maaluan ng trabaho, kailangan iangat yung side na to, kasi tatanggalin natin yung crankshaft pulley. At I think sabay na rin ng change oil, para isang trabaho na lang. Yung medyo mabigat-bigat pang isang gagawin ko ay yung transmission niya, kasi may tagas po ng engine oil. So sa crankshaft rear, sa likod niya may tagas yung engine oil. Ngayon, para magawa yon, kailangan tanggalin natin yung kanyang transmission. So siguro next month na lang yun. Pero ngayon, ang ating gagawin is yung timing belt at yung tumatagas na kulat dito sa may bypass niya. Let's go! Alright guys, ngayon ay natanggal na natin yung gulong. So medyo maganda na yung access natin. At sa matatanggal na natin yung cover dun sa ilalim, dun sa may kanyang crankshaft. Kita na yung crankshaft niya. So ngayon, bago tayo magsimula sa lahat ng gagawin natin, make sure to remove negative terminal ng battery. Pagkatanggal niya ng negative, pwede nyo tanggalin yung buong battery, wala namang problema dun, mas maganda yon. Pero wala naman tayong masyadong gagawin dito, kaya hindi naman magiging sagabal yung baterya. Kaya siguro ano na lang, negative lang. Yan, make sure to remove negative battery. Then magbabaklas tayo sa ilalim ng mga cover. Pagkabaklas natin ng cover, dito naman tayo sa ibabaw. Let's go! Ayan mga kapatid, kung makikita ninyo, yun yung crankshaft. So may access na tayo dyan. Tatanggalin kasi natin yan mga kapatid. Kung mapapansin ninyo, medyo may leak. Ayan o. Basang-basa siya. So meaning, yung kanyang crankshaft oil seal, malamang may tagas yan. At parang may nakikita akong kakaiba. Pero malalaman natin yan kapag nabaklas natin yung ating crankshaft pulley. Right, baklasin natin mamaya yan. Pero unahin natin yung mga nasa taas. Ay mga kapatid, natanggal ko na yung cover sa ilalim, yung nakaharang sa crankshaft pulley. Ngayon bibigyan lang ako ng konting technique, diskarte kung paano ako magtanggal ng crankshaft pulley if ever na walang available na impact na barrel or medyo matigas. Pero ito, ginagawa lang ito mga kapatid kapag alam yung dapat na gagawin na. Unsafe to. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung safe na paraan. Actually ano to, technique na to eh. Wala na to sa libro. Well anyway, mas maganda pa rin na na gawin nyo pa rin kung ano yung tama na pagtatanggal ng crankshaft pulley bolt, kasi baka makasira kayo. Well, ito ay sariling sasakyan ko naman mga kapatid. Although ginagawa ko din naman sa ibang sasakyan to, pero may katulong ako, may taga start ng makina. So ngayon, pakita ko lang sa inyo. Babala lang mga kapatid gawin nyo ito, mas maganda kapag alam ninyo yung tamang gagawin, at mas maganda pa rin na gawin ninyo ito na naaayon sa standard, yung nakalagay sa libro. Papakita ko lang kung paano ako magtanggal kapag mag-isa ako. So ito. Ayan. Kung mapapansin ninyo, ayan yung ating crankshaft bolt. So para mas maganda, lagyan natin ng ilaw. Ayan. So yan yung bolt. Ito yung ating handle. Well, nakatukod po yan mga kapatid dito. Ayan. Matigas na portion ng body yan, sa suspension yan. So wag nyong itutukod kung saan-saan, kasi baka ma-deform yung lata o yung body. Ito yon. Matigas yan. Ngayon, ang ginagawa ko, ika-crank ko yung makina. Kapag crank ng makina, iikot to pa kanan. Yan, iikot pa kanan yung ating crankshaft, then luluwag to. Take note mga kapatid, may mga makina napakaliwa ang ikot. Kaya mag-iingat kayo kapag hindi nyo alam, huwag nyong gagawin to. Kasi kagaya ng Honda, pakabila yun. Yung
ibang makina ng Honda. Yan. Hindi ko sure kung may pakanan, pero nagagawa ko mga Honda as pakaliwa lahat ng ikot, counterclockwise. Ngayon, yung itong ating Lancer is pakanan ng ikot. Ngayon, pag inikot mo siya, pag kinrank mo yung makina gamit ang starter, luluwag ngayon to kasi kontra yung kanyang bolt, yung kanyang power handle, nakakontra siya. Pakita ko sa inyo. Babala lang po. Do not attempt to do this kung hindi alam ang tama. Okay? Ayan. So ngayon, ikakrank ko ngayon sa loob. Make sure mga kapatid na mahigpit yung power handle. Nakakagat ng mabuti kasi kung hindi, tatalon lang yan. So ngayon, ikakrank ko na yung makina. Ayun. So, ganun lang. Tingnan natin kung lumuwag. Let's see, let's see. Ayan. Tanggal na natin yung bolt. Pero babalik ulit tong bolt kasi hindi pa naman tanggal yung mga belt. Ayan, tanggal na natin yung bolt. So yun, ganun po yung technique ko sa pagtatanggal. Well, marami pong nakakaalam na mekaniko niyan, lalo na yung mga veteranong mekaniko na, ay sa kanilang experience, wala po sa libro yan mga kapatid. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda sundin nyo pa rin yung standard. Ito po ay sarili kong sasakyan, kaya kung masira man yan, ako may pananagutan, akin yung sasakyan. Sabi ko nga sa inyo, ginagawa ko din yan sa ibang sasakyan, pero may taga-start ako doon para kita ko, hawak ko yung power handle, hindi siya para tumalon. Nahawakan ko siyang ganyan. Hawak ko siya para hindi tumalon. Well, dapat alam ninyo kung ano yung operation ng makina, kung pakaliwa o pakanan. Ayan. Sana nakatulong yung ganyan tip. Ngayon, babaklasin natin yung mga accessories sa harap. Natanggal ko na yung cover, tsaka yung cable, tsaka yung ibang naka-bracket, yung sagabal sa ating gagawin. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng timing belt para alam niyo din. Ayan. So, ito yung timing belt. Ayan mga kapatid. So, ang itsura niya ngayon, based sa kanyang appearance, medyo ano na, kailangan na talagang palitan kasi para siyang may kaliskis dalag na. Ayan. Pero although hindi pa naman ganun kalala, pero sign na yan na malapit ng palitan ng iyong timing belt. Kasi hindi naman tayo bumabase lang sa takbo, sa taon din. Kasi alam ko pinalitan ko to last 2019, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko na maalala. So anyway, magpa 5 years na, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O yan. So magpa 5 years na. Although wala pa siyang, hindi pa siya umaabot sa 75,000 km. Pero syempre, timing belt is timing belt. Goma pa rin yan mga kapatid. Kaya sabi ko nga, kapag naputulan ka ng belt, ay mas malaking gastusin yan. Kaya hanggat maaari, lagi natin na-check yan. So ngayon, tanggal na natin. Nakita natin itsura. Talagang palitin na siya. Ay tuloy-tuloy ng ating pagbabaklas. Kung makikita ninyo, natanggal na natin yung crankshaft pulley. At tatanggalin na natin yung cover ngayon sa kanyang timing belt, yung sa ilalim, kasi hindi natin matatanggal yung timing belt kung may cover syempre, pero hindi, kasi may bracket pa kaya hindi ko matanggal kanina. Pero ngayon atin lang tatanggalin itong kanyang, medyo matigas to, ayan, kailangan medyo may puwersa ka, hindi kasi yung power handle ko pero okay na. Ayusin natin yung ating mga harness nakaharang. Ingatan nyo na wag ma-damage itong harness. Ito ay sa crankshaft position sensor. Ayan. So maluwag na yung isa sa bracket. Then ito pa. Yeah, may oil filter kasi. Medyo matigas.
Ayan. Ingat lang kayo mga kapatid kapag ka nagbabaklas kayo nito, bracket, kasi baka mamaya biglang bumagsak. Mabigat yan. Pag nabagsakan ka, sabihin mo tsamba. Mapapansin niyo mga kapatid naman, grabe ang tagas, di ba? Ayan, sa oil seal yan mga kapatid. Sa oil seal ng crankshaft front. At ito naman, tanggal na yung sa tukod. Siguro itataas natin ng konti mamaya yung makina para mahugot natin yung bolt. Pero dito sa ating ilalim na bolt, make sure na alalayan ninyo yung bracket kasi pagka nalaglag yan, mabigat. Yan. Alright. So yan mga kapatid, nabaklas na natin yung cover at saka yung bracket. Ayan, kita na natin yung timing belt. So kung mapapansin ninyo, ito na yung tensioner, papalitan natin yan. Water pump, papalitan natin yan. So, siyempre, nabaklas na rin, isang baklasan na lang mga kapatid. Then, basang-basa yung crankshaft position sensor, lilinisin natin yan. Ayan yun. So kaya nabasa yan dahil dito sa ating oil seal. So now, baklasin na natin. Pero bago kayo magpaklas niyan ng timing belt, make sure na isa-set nyo sa number 1 yung kanyang timing. So nasan yung kanyang timing mark? Mga kapatid, kinabit ko muna yung cover ng timing belt, yung lower at saka yung crankshaft pulley para makita nyo yung timing mark sa may crankshaft pulley. Ayan, although meron siyang timing mark dun sa crankshaft gear, dito ay para makita nyo lang yung timing mark dito sa kanyang crankshaft pulley. So pipihitin natin yung crankshaft pulley. Ito. Okay, ito. Naiset na natin sa number 1 yung kanyang timing. Papakita ko sa inyo yung marking dito sa kanyang crankshaft pulley at yung cover niya, timing belt cover. Meron dyan nakalagay BTDC. Yan. Ito yan. Yung tinuturo ng kamay ko, yan po yung kanyang marking. So, napihit na natin yung crankshaft. Ayan yung kanyang top dead center. Pipihitin pa natin ng konti. Ayan. Adjust natin para may-set natin sa top dead center yung kanyang marking. Ito. Dahan-dahan ng pihit. Medyo malayo lang ng konti kaya hindi ko makita. Ayan. So, ito ay nakaset na po sa top dead center. Ayan. Tingnan natin dito sa kanyang camshaft. Ito po ay crankshaft and camshaft lang mga kapatid pag yung gantong klaseng Lancer. Okay? Hindi katulad ng diesel na meron siyang balancer shaft. Ito, camshaft lang and then crankshaft. Ayan. So yan yung marking ng camshaft. Andito sa ibabaw sa bandang tagiliran. Ayan, dito sa tinuturo ng aking kamay. Ayan yung kanyang timing mark. Ito. So dapat malaman ninyo na muna kung nasan yung marking bago nyo tanggalin yung timing belt. Ayan, dapat nakatutok yan ha, pag insinet nyo sa number 1. Kasi kapag wala sa timing, hindi start o kaya misfire. Tsaka minsan talagang hard starting siya. Then para mas malinaw, tinanggal ko yung crankshaft pulley. Ito para mas makita nyo yung sa crankshaft gear. Ayan, yung timing mark nya. Lapit natin, zoom natin ng konti. Ayan, yan yung kanyang timing mark sa crankshaft. So yun, malinaw po ha. Kailangan bago magtanggal ng belt, set muna sa timing. Ayan, yan yung marking ng crankshaft gear. Okay? Alright mga kapatid, natanggal na natin yung timing belt, yung tensioner. Ayan, so papalitan natin yan. Ang bibili natin is genuine. Okay pa naman yung tensioner, kaya lang syempre, kailangan ng palitan. Ayan o. Pati yung kanyang oil seal, natanggal ko na rin. At nilinisin natin yan. Ayan, yung water pump, tatanggalin din natin yan. Kasi papalitan din natin ng bago yan. So ito mga kapatid. At nakita ko din na may leak dito. So nilinis ko na yung connector kasi sobrang dumi na ang kapal na ng langis. Medyo basa pa nga yan, no? Pero ngayon, dito nang gagaling yung leak. So tatanggalin natin cover na to.
Ito yung camshaft position sensor. So tatanggalin natin yan. Kasi yung bypass, yan, tatanggalin ko ito. Yung bypass pipe hanggang dito yan eh. May connection yan dyan. So pag nabaklas natin yan, sabay na bilhin ng water pump. Sabay-sabay na yan. Medyo, yan talaga. Pag medyo luma ng sasakyan. Well, ngayon lang mapapalitan yan after so many years. Kasi year 2000 model pala itong MX na Lancer. So ngayon lang mapapalitan yan. Pati yung water pump. Ngayon ay baklasin na natin. So, natanggal na natin yung ating ito yung sa may thermostat. Housing ng thermostat yan. Okay. Ito siya. Sabi o-ring. Nawala na yung o-ring. Well, hanapan natin yan ng o-ring. Then, ito yung kanyang bypass pipe. Yung natanggal na natin. Pati yung mga hose nya. Ngayon ay tatanggalin na natin ito. Natanggal ko na rin yung bracket. So yan, nabaklas na po natin yung pipe. Ang problema lang naman kasi dito may mga kalakalawang sa labas. Pero yung loob ng tingin ko, yan, hindi pa naman ganun kapangit, makalawang lang. Pero ngayon, papalitan na natin to syempre. Bago. At ito syempre, yung kanyang bypass hose, papalitan na rin natin to ng bago. Ito medyo malutong na pero ito malambot pa, pero papalitan pa rin natin. Good thing, itong mga pipe na to, okay pa. Walang damage. Lalo ito dito. Ayan. Yung mga pipe na yan. Kasi pag may damage yan, ito. Kapag may damage yan, medyo malaking trabaho. Good thing is, wala siyang damage. Pati itong sensor, okay pa naman, pero hanap na rin tayo ng bago, yung magandang klase. Kasi, ang hirap niyan kapag maandar na yung sasakyan at nagka-problema yan. Isa din sa magiging cause ng overheat yan kapag hindi nag-function ng maganda yung ating mga sensor. Alright, sige. Baklasin natin yung sensor, then linis-linis, then bili na tayo ng pyesa. So yan, nabaklasan natin yung mga dapat biling pyesa. At ito, kakabit na ito natin mamaya. Linisin ko muna. Dito yan. Linisin muna natin. Then, pakita ko lang sa inyo. Mag-a-adjust siguro ako ng valve. Try ko din mag-adjust. Tingnan natin yung mga clearance niya. Ayan. Silipin natin yung kanyang valve clearance. Tapos ito yung mga pyesa. Ayan, so ito ay yung bypass pipe. Ayan. Yung ating water pump. Timing belt. Tensioner. PCB valve. Yung switch ng temperature sensor. At ano pa ba? Siguro, palta ko na rin yung drive belt. Although halos bago pa yun, pero kasi isang baklasan na rin para hindi ganun ka-hassle kapag magpapalit ulit. Kasi ano naman yan hindi naman ganun kamahalan yung ating drive belt. So ito yung drive belt. Yan. Palta na rin natin. Yan, kung makikita nyo, medyo bago pa nga Pero, palta na rin natin yan. So, yun. Pati pala ito. Engine support. Ayan. Tapos, itong ating crankshaft position sensor. Linisin na lang natin yan. Ayun. So, yan yung mga bibiling pyesa. Pagka nakabili, pero lilinisin ko muna to. Kakapit natin syempre pang nabili na. So, yun. Antabay lang po. Wala kang genuine oil seal. Yung ano lang, camshaft. Hindi, meron na. So oil seal, 350. Okay.
May check valve, okay lang siguro. Wala, 200 lang. Ito. Ito na po ang piyesang binili natin. Ayan, ilalatag natin to para makita ninyo na mas mabuti. Buksan natin. Una is yung timing belt. Ayan, genuine. And then yung crankshaft and camshaft oil seal. Ayan, sinlaki sila. Sinlaki yung bilog, yung diameter. Pero, mas manipis yung ating camshaft. Ay, crankshaft pala, sorry. Ayan, ewan ko lang kung kita ninyo. Pero, based sa kanyang ayan, physical appearance, ayan o. Mas mataba itong camshaft. Ito yung crankshaft. So yan, genuine din. And then, yung bypass pipe. Ayan, water pipe. Then, also syempre yung water sending unit. Cold start. And then ito din isa, dalawa. Halos parehas lang sila ng pang L300. And then, PCV valve. Papalitan na rin natin yan. And then, yung ating drive belt. Syempre, kasi nagbaklas na rin lang tayo. Although maganda pa yung existing nating drive belt, palitan na rin natin ang bago yan. Then, syempre, water pump. Ayan. And then, yung tensioner na ating timing belt. At yung hose. Ayan. Bumiligan tayo ng hose in case na kailangan na natin o may makita tayong problema. Ito yung sa mga bypass hose. Ayan, dito. Ayan. Tapos, syempre, yung ating engine support. Ayan. May toyo ang tatak. So, yun. Magsasalpak na tayo mga kapatid. Let's go! Alright guys, ang unahin natin ikabit is yung water pump. So, ang water pump ay dito nakakabit. Paano ko ba makapakita? Ayan. Dito siya nakakabit. So, lilinisin muna natin ito. Itong surface na to. Bago natin isalpak yung ating water pump assembly. So, linisin natin yan. Make sure na bago nyo linisin, bago nyo kaskasin dito, ay hindi magkakasira itong surface na to ha mga kapatid. Kasi dapat pantay yan. Walang bingkong o kung ano man. Tapos kapainin nyo, kung meron pang konting gasket na nararamdaman kayo, kulang pa sa linis yan. Then, also lagyan nyo ng basahan kasi baka pumasok yung dumi sa loob. Okay? Tapos ngayon, nalinis na natin to. Nalinis na natin ng brake cleaner. A-apply natin ng konting Hardex. Hardex kasi ginagamit ko yung high temp. Then meron siyang gasket. Ito yun. Ito yung gasket niya mga kapatid. Ayan. So ito yung ikakabit natin. Ngayon, kailangan malinis na malinis yan. Gamitan nyo ng brake part cleaner. Linisin nyo. Then sasalpak na natin yung ating water pump. Ito na yung ating water pump. So ito yung kanyang gasket. Before you install this, make sure to clean. Linisin mo muna, wipe with brake part cleaner bago nyo lagyan ng Hardex. Ito kasi ginagamit ko. Konti lang, huwag nyo masyadong dadamihan. Parang pinahiran lang. Parang ganito. Ayan. Hindi nyo siya kakapalan. Kasi pangit naman pag sobrang kapal. Manipis lang. Ayan. So dito, sa ating water pump, lalagyan din natin ng konti ito. And then lalagyan na natin itong ating gasket. Ayan. Sa paglagay ko lang ng Hardex, konti lang naman, manipis lang. Ayan o. Kasi ang purpose ng paglalagay ko yan, syempre, although sealant yan, para pagka kinakabit ko na dun siya sa block, syempre, pagka inaasinta mong ganyan, kinakabit mo ng, sinasalpak mo ng tornilyo, minsan, dumudulas tong gasket. So, parang nagiging ano din siya, nagiging pandikit. Ayan. Para hindi siya mag-move. So, ayan. Para pag kinakabit ko na yung bolt, yung 4 na bolt, hindi siya gumagalaw, hindi siya magmi-misalign. So, yun din yung isa sa purpose na bakit gumagamit ako ng Hardex. Ayan, high temp mga kapatid. Ngayon, isasalpak na po natin siya doon sa ating engine block. Next to be installed is this. Kabit natin.
ito, at pininturahan ko muna yung ating pipe para mas tumagal yung kanyang buhay kasi baka kalawangin ka agad kaya sinigurado ko pininturahan ko muna ng high temp, okay, bago natin isalpak doon sa ating makina. Nakakabit na po yung ating bypass pipe. Ayan. Then itong ating housing ng thermostat. Ayan, naikabit na rin natin yung sending unit. Dalawa yan. Andun yung isa. Ito na to. Ayun. Ayun o. And then, naikabit na rin natin yung camshaft sensor. Medyo nagka-problema tayo dito. Nasira na kasi yung lock. So, nagyan ko ng cable tie. Medyo. Then, yun. Napalitan na natin yung bypass hose. Ito, yung mga yan. Kakabit na lang natin yung ibang mga parts. Yung bracket. Ayan. So, ito ay dito. And then, ito ay dito. Pero, ikakabit natin ito. And mamaya, timing belt naman tayo. Alright. Ngayon, tapos na tayo dito sa side na to. Okay na po yan. At siguro yung iba na lang, itong cover na lang, bracket cover, then yung ignition coil mamaya na yun, tsaka yung sa kanyang intake hose galing sa air element, ito yon. So ngayon ay timing belt naman. Yan. Bali, naikabit ko na yung oil seal, yung upper tsaka lower, yung sa camshaft tsaka sa crankshaft. Pero madali naman magkabit niyan mga kapatid. Tsaka may mga previous video na ako dyan. Pero yung pagkakabit ng timing belt, bibidyoan ko pa rin. Timing belt tayo. Nasalpak na po natin yung crankshaft and camshaft oil seal mga kapatid. Bali ngayon ay bigyan ko lang kayo ng key point dito sa ating crankshaft gear. Kasi ito po, pag itatabi ninyo, make sure na iingatan yung wag ma-deform ito. Kasi ito yung sensing plate ng ating crankshaft position sensor. Ito yun. Ito yun guys. Yan. Yan. May magnet to. Crankshaft position sensor. So kailangan linisin ninyo at iwasan ninyo na wag ma-deform. Sana wag ma-deform to ha. Nilinisin pa natin yan. Kasi pag na-deform yan, baka sumabit dun sa may crankshaft position sensor. Kaya iingatan nyo to pagka itatabi ninyo. Then, meron yung marking dito. Ayan. Ayan o. Dito yan. Zoom natin. Ayan. Itong dalawa to, may butas yung isa. Yung isa naman, meron siyang guide. Then, yung guide na yan, magkabaliktaran sila. Kasi ito may guide, ito may butas. So, nakaganyan yan. So, hindi ka maliligaw. Okay? Then, ito yung kanyang timing mark. Ayan. Ngayon, magsasalpak na tayo ng timing belt. Alright mga kapatid, so nasalpak na po natin yung ating timing belt. Ayan. Maghihigpit tayo ng tensioner, pero papaikutin muna natin yung timing belt. Tingnan natin kung nakaset nga ba, kung maganda yung pagkakaset natin ng timing, kung tama yung timing. And then pag nakita natin tama na, magkakabit na tayo ng cover, higpitan natin yung tensioner, adjust ang konti ng tensioner, then start natin. Okay? Isalpak na natin ang timing belt, cover, yung ibabaw, yung mga drive belt. Ayan, makita nyo sa power steering, okay na yan. Okay na rin dito. Mga bypass hose, tingnan na natin pag in-start natin kung may tatagas. Sana wala. So ikakabit na natin is yung hose ng intake. And then, try natin start. And then, syempre maglalagay tayo mamaya ng coolant, pero gusto ko muna mapaandar. Higpit na rin yung crankshaft pulley. And then, higpit na rin itong valve cover. Naikabit na natin itong ating ignition coil. Alright. Ano pa ba? Ayun, na-check ko yung adjust ng valve clearance. Good pa naman. Chinek ko lahat. So ngayon,
ay kakabit ko muna itong hose na to, then start natin. So nakasalpak na, nakabit ko na yung battery, tinanggal ko muna yung takip ng radiator. Lalagyan natin mamaya ng kulang, pero gusto ko munang i-start yung makina. So make sure na wala ng tools sa engine bay at huwag din hayaang sobrang tornilyo. Oops! May sobra. Na joke. Sa ano yan? Sa splash shield yan. Dun sa front right na gulong. Sa splash shield lang po yan. Huwag kayong mag-alala. Wala namang sobrang tornilyo. Mahigpit na lahat. Start natin yung makina. Alright guys. Moment of truth. Try natin start pero i-zoom ko ng konti. Ayan. Ito natin yung engine bay. Ayan. Start natin yung makina. Okay na. Wala nang gamit. Make sure na walang gamit sa engine bay. Wala na rin. Okay na rin. Moment of truth. Mga kapatid. Oops. Ayun. Nag-start na siya. Isa pa. Alright. Wala din siyang check engine light. Good. Pero maglalagay muna tayo ng tubig. I mean coolant. Ayan, para makita nyo rin. Ito, kita nyo, umuusok. Kasi medyo natuluan yan ng ng coolant, saka ng engine oil. Pero so far, wala naman siyang problema. Dito, okay naman. Yan dito, wala siyang leak. Sa bypass, yung bypass niya, wala pa naman ako nakikitang sign na leak, pero hintayin natin na magbukas yung thermostat. So hintayin natin na ma-reach niya yung kanyang normal operating temperature. Pero bago yan, magliligpit muna ako ng gamit, tapos magkakabit ako ng gulong, test drive natin. Pero bago natin test drive, sisilipin ulit natin kung may tatagas na coolant or engine oil. Nasa normal operating temperature niya, kanina pa siya nakastart. Siguro mga 30 minutes na itong umaandar. Ayan. At wala siyang check engine light. Good. Ayan. Tignan niyo yung kanyang temperature. Ayan. Okay naman. Then, tingnan natin sa engine bay. Ayan. So dito, clear. Walang leak. Ayan. Walang pumapatak. Kanina ko pa sinisilip. Wala naman. So dito sa may bypass sa pipe, wala ding pumapatak. Good. Kabilaan. And then sa may engine oil seal, wala na rin. Sa may crankshaft, tsaka camshaft. Yun ay, yung pumapatak na yun sa aircon yan, mga kapatid. Ayan. Ito naman yung kaninang coolant lang yan. Mamaya i-road test natin. Pero, papatayin ko yung makina. Tapos sisilipin ko kung may tutulo. Kasi minsan, pag pinatay yung makina, kapag engine off na, minsan dun tumutulo. Kasi kapag ganyan na nag-ooperate na yung makina, maandar siya. At yung pressure, tuloy-tuloy, umaagos yung kanyang coolant sa loob. Minsan hindi tumutulo yung tubig o yung coolant. Papatayin natin, and then pagpatay natin ng makina, let's see kung may tutulo sa ating ginawa. Off natin yung ating engine. Ayan. So, pinatay ko muna yung makina para makita natin kung may tutulo.
Kasi minsan kapag nakapatay na yung makina at hindi nag-ooperate yung engine, ay doon pumapatak yung coolant. May nangyayaring ganun. So far, wala. Wala din. Makikita naman natin sa ilalim yan. Tutulay yan. Sa switch. Sending unit, wala. Isa, wala din. Bypass hose. Let's see. Alright, wala din. Good. Dito sa housing ng thermostat, wala din. Meaning, okay yung ating ginawa. So, ang final is test drive. Ngayon, nakabit ko na yung gulong. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, maigpit na yan. At nakapagligpit na rin ako ng tools. Ngayon ay magte-test drive tayo. Let's go! Silipin natin. Una, sisilipin natin yung ilalim. Siyempre. Oops! Wala siyang sign ng leak. Leak lang yun ng sa aircon. Tumutulo doon. Taas natin yung okay, silipin natin ngayon. Sign ng leak. Wala. 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 Malik. Good. Bypass. Okay. Bypass. Mga sensor na pinagtan natin. Okay, wala siyang tulo doon. Alright. Good. Ayos na. So, yun. Salamat po sa mga subscriber ko na walang sawang sumusubaybay sa aking mga upload. Ayan. Thank you very much po. And then sa aking Facebook page followers, salamat din po sa pagsuporta sa aking Facebook page. At sa mga susunod pa pong vlog ko po, abangan nyo po mga kapatid. Thank you very much. Sana natuto kayo sa ginawa kong vlog. God bless po mga kapatid.